malayo sa mga nakakakilala sa kanya, malayo sa mga mahal niya sa buhay, umakyat si Simon sa masukal na landas patungo sa tinatawag na lungsod ng tuktok. Sa kwento ng matatanda, ito raw ang lupain na hindi kayang puntahan ng mga karaniwang mortal. Ang pumupunta roon, sabi nila, ay hindi na bumabalik ng buo ang kaluluwa. Pero si Simon ay hindi ordinaryong manlalakbay. 3 hiyas na ang hawak niya. Ang hiyas ng hangin, ang hiyas ng liksi, at ang hiyas ng lakas. At ang kanyang layunin ngayon ay kunin ang ika-4. Ito na! Bulong ni Simon sa sarili habang tinatanaw ang malawak na kulay abong kalangitan. Sa harap niya ay tumambad ang buong lungsod, nakatayo sa tuktok ng bundok, tila nakalutang sa karagatan ng mga ulap, mga gusaling bato, lumang bahay, kalawang na mga poste. Walang tao, walang buhay. Tanging ang ingay ng hangin ang umaawit sa kanyang mga tainga. Humakbang si Simon patungo sa unang kalye. Sa paligid ay mga abandonadong bahay. Ang mga pinto'y halos natutumba na. Ang mga bintana ay basag at puno ng alikabok. Ang kalsada ay tinubuan na ng mataas na talahib na sumasayaw tuwing ihip ng malamig na hangin. Hindi normal, bulong ni Simon, nakadama ng kakaibang daloy ng enerhiya sa lugar. Parang bawat hakbang niya ay may nanonood, bawat galaw niya ay may kaakibat na galaw mula sa mga anino ng mga gusali. Dahan-dahan, isinarado niya ang kanyang mga mata. Hinigpitan ang hawak sa hiyas ng hangin. Walang ingay, walang kilos. Tanging ang kanyang kalooban ang gumagalaw. Hiyas ng hangin, ipakita mo sa akin ang iyong lakas, bulong niya. Sa isang iglap, gumuhit ang hangin sa kanyang paligid. Tumayo ang mga buhok sa kanyang balat at unti-unting umangat ang kanyang katawan mula sa lupa. Tumingala si Simon. Ang kanyang mga matay kumikislap ng liwanag ng hiyas. Sa taas ng kalangitan, gumamit siya ng hiyas para tumanaw mula sa itaas. Isang teknik para mag-scan ng buong lungsod gamit ang hangin. Mula sa itaas, nakita niya ang buong lawak ng lungsod ng tuktok. Mga abandonadong gusali, mga nasirang parke, bakas ng dating kagandahan at sigla. Ngunit may bahagi ng lungsod na tinatabingan ng manipis ngunit hindi natural na ulap, tila isang espiritual na manipis na harang. Ano yan? Tanong ni Simon sa sarili. Iniikot ang kanyang tingin sa kakaibang ulap. Hindi ito ordinaryong ulap. May kasamang kakaibang presensya. Dahan-dahan siyang bumaba, nilagay ang kanyang paa sa pinakatuktok ng kampanilya ng lumang simbahan. Tinitigan ang di maabot na bahagi ng lungsod. Anuman ang nasa loob ng ulap na yan, bulong niya, hindi ito ordinaryong laban. Bumaba si Simon mula sa kampanilya, nilagpasan ang mga nasirang upuan ng simbahan. Putik, alikabok at mga nabasag na estatwa, ang lahat na natira sa dating magandang simbahan. Sa altar, may isang lumang aklat. Nakabukas, ang mga pahinay nangangalahati na at kumakalat sa hangin. Dahan-dahan niyang pinulot ang aklat, pinagpag ang alikabok at binasa ang malalim na mga salitang nakaukit sa pahina. 5 ng Hulyo, simula ng pahina. Narito na naman ako,
nagtatago sa loob ng simbahan. Hindi ko alam kung ilang araw pa akong mabubuhay. 7 gabi na simula noong makita ko yung nilalang. 7 gabi na akong nagtatago. Sa bawat gabi, lumulutang ang aking kaluluwa mula sa aking katawan. Hindi ko kontrolado. Kapag bumabalik ako sa umaga, mas mahina na ako. Si Simon ay napatigil. Pinagbuti ang pagbasa sa huling linya ng pahina. Sa lungsod na ito, ang katawan ay naririto, pero ang mga kaluluwa'y wala na. Ito ang lungsod ng hiwalay na espiritu, kung saan kumakain ang manangan. Naputol ang pagbabasa ni Simon nang marinig niya ang malamig na bulong sa hangin. Isang tinig na tila galing sa kung saan sumusulot sa kanyang kaluluwa. "Halika, sumama ka na sa amin." Sa isang iglap, umarangkada ang lahat ng pandama ni Simon. Umiikot ang kanyang tingin sa loob ng madilim na simbahan. Alam na hindi siya nag-iisa. "Hiyas ng liksi, bigyan mo ako ng bilis," bulong ni Simon. Sa isang kisap mata, umikot siya. Ang katawan niya'y gumagalaw sa bilis na hindi makikita ng karaniwang tao. Nakita niya o naramdaman niya isang presensya na parang anino sa kanyang likuran. Isang nilalang na hindi ganap na nasa pisikal na mundo. Sinalakay niya ito gamit ang mabilis na suntok, hiyas ng liksi na kumikislap sa kanyang kamao. Ngunit ang kanyang kamao ay dumaan lang sa anino, tulad ng hangin na dumadaan sa ulap. "Hindi ito pisikal na nilalang," bulong ni Simon, lumayo para magkaroon ng espasyo. "Ito ay isang espiritong naghahanap ng katawan. Simon, Simon, ibibigay mo rin ang iyong kaluluwa, tulad ng iba." Sumilip si Simon sa labas ng simbahan. Nakita niya ang pagdidilim ng langit. Hating gabi na, at sa ganitong oras, lumalabas ang mga nilalang na hindi dapat naririto sa mundong ito. Ang nilalang ay may kakayahang paghiwalayin ang espiritu mula sa katawan. Konklusyon ni Simon, inaayos ang kanyang sarili para sa darating na laban. Kaya kailangan kong paghandaan ang pagtatagpo sa isang kalaban na maaaring wala sa pisikal na anyo. Bumuhos ang malakas na ulan habang naglalakad si Simon patungo sa gitna ng lungsod. Ang lugar ay mas madilim ngayon at tanging ang mga kidlat ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang landas. Sa isa sa mga kidlat, nakita ni Simon ang isang figura sa daan. Isang babaeng nakatayo, basang-basa sa ulan, napayuko ang ulo. "Sino ka?" sigaw ni Simon sa gitna ng malakas na ulan. Unti-unting inangat ng babae ang kanyang ulo. Pinakita ang isang magandang mukha, basa sa ulan at luha. "Tulungan mo ako, mandirigma," sabi niya. Nanginginig ang tinig. "Ilang gabi na akong nagtatago rito. Nagugutom ako, nawawalan ng pag-asa." Dahan-dahang lumapit si Simon. Ang kanyang mga pandamay mas matalas ngayon. May kakaiba sa babae. Isang mababang enerhiya na hindi karaniwan. "Saan ka galing?" tanong ni Simon, hinihintay ang tamang sagot. Sa isang kidlat, nakita ni Simon ang tunay na anyo ng babae. Ang kanyang mga matay nagniningning sa dilim. Ang kanyang ngiti puno ng matalas na ngipin. "Galing ako sa dilim, mandirigma,"
Sagot niya. Ang tinig ay naging mas malalim, mas hindi tao. At ikaw ay pupunta na sa dilim. Sa isang iglap, humiwalay ang katawan ng babae sa baywang pataas. Ang kanyang itaas na katawan ay lumutang sa hangin. Lumabas ang malaking pakpak ng paniki mula sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Ang kanyang bibig ay umungos upang ipakita ang mahabang dila at malalim na ngipin. Manananggal, bulong ni Simon. Iniangat ang kanyang mga kamao para protektahan ang kanyang sarili. Bumulusok ang manananggal patungo sa kanya. Ang mga kamay nito'y naging mahabang kuko. Ang bawat daliri ay may talim na kayang pumunit ng laman. Hiyas ng lakas, bigyan mo ako ng puwersa, sigaw ni Simon. Ang kanyang mga braso'y nag-ilaw ng kulay pula habang sinalubong niya ang atake ng manananggal. Ngunit hindi ito isang ordinaryong labanan. Ang kamay ng manananggal ay kumapit sa dibdib ni Simon. Hindi para laslasin ang kanyang laman, kundi para hilahin ang kanyang kaluluwa. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Simon. Naramdaman ang kakaibang sensasyon ng pagkawala ng kontrola sa kanyang sarili. Kinukuha ko lang ang iyong kaluluwa, bulong ng manananggal habang kumakapit sa espiritual na esensya ni Simon. Mas masarap ang kaluluwa ng mga may kapangyarihan tulad mo. Tumumba si Simon, walang malay ang kanyang pisikal na katawan. Ngunit ang kanyang kamalayan ay naroroon pa rin, lumilipad, nakalutang sa ibabaw ng kanyang katawan. Nakita niya ang sarili niyang nakahiga sa basang daan na paliligiran ng ulan at kulog. Nasaan ako? Tanong ni Simon. Ang kanyang tinig ay iba ngayon. Mas magaan, mas malayo. Nasa pagitan ka ng mundo ng mga buhay at patay. Sagot ng manananggal, lumilipad sa kanyang harapan. Ito ang espiritual na dimensyon kung saan kumakain ako ng mga kaluluwa. Lumingon si Simon sa paligid niya. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita niya ang mga kaluluwa ng naunang mga biktima, mga maputlang ilaw na nakalutang sa hangin, parang mga kandilang naglalagablab, nagmamakaawa para sa kalayaan. Hindi ako tulad nila, sabi ni Simon, determinadong lumaban kahit sa anyo ng kaluluwa. Hindi mo ako kayang kontrolin. Tignan natin, sagot ng manananggal, nang ngumiti na ipinakita ang kanyang mga matalas na ngipin. Hinila ng manananggal si Simon patungo sa isang madilim na bahagi ng espiritual na mundo. Dito, ang dilim ay mas matindi at ang hangin ay mas malamig. Tila baga walang katapusan ang kadiliman. Alam mo ba kung bakit madali kong nahihiwalay ang mga kaluluwa ng mga biktima ko? Tanong ng manananggal habang nakalutang sa hangin. Dahil bago ko kunin ang kanilang kaluluwa, winawasak ko muna ang kanilang loob. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran sa paligid ni Simon. Nakita niya ang sarili sa kanyang bayan. Ang bayan kung saan siya lumaki. Ngunit may kakaiba. Nakita niya ang kanyang pamilya, ngunit hindi sila nakakakita sa kanya. Anak ko, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Sana bumalik ka na. Ilang taon na kaming naghihintay. Nakita ni Simon ang mga luha sa mga mata ng kanyang ina. Ang lungkot sa mukha ng kanyang ama. Ito ay isang ilusyon, sabi ni Simon sa sarili.
Hindi ito totoo. Nagbago muli ang eksena. Ngayon, nakita ni Simon ang pagkamatay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Isang lalaking nasawi sa kanilang huling pakikipagsapalaran. Ito ay isang alaala na palaging naghahatid ng sakit sa kanyang puso. Nakita mo ba? Bulong ng manananggal mula sa dilim. Nabigo ka noon at mabibigo ka ulit ngayon. Nagbago muli ang eksena. Ngayon, nakita ni Simon ang kanyang sarili. Isang lalaking mag-isa, matanda na, naglalakad sa bundok na walang natupad na pangarap, walang nakamit na kapangyarihan. Ito ang magiging kinabukasan mo, sabi ng manananggal. Mag-isa, mahina, at walang silbi. Lahat ng takot, lahat ng pagkabigo, lahat ng pagdududa ni Simon ay nagbabalik sa kanya ngayon. Ang layunin ng manananggal, sirain ang kanyang loob at hayaang mabulok ang kanyang katawan sa mundo ng mga mortal. Ngunit si Simon ay hindi karaniwan. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng sakit, iniisip niya ang kanyang mga hiyas, ang kanyang misyon, ang kanyang layunin. Hiyas ng hangin, bulong niya kahit bilang kaluluwa. Ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Sa gitna ng espiritual na kadiliman, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid ni Simon. Kahit sa espiritual na anyo, ang kanyang kapangyarihan ay naroon pa rin. Anong nangyayari? Sigaw ng manananggal, nagulat sa hindi inaasahang pagbabago. Ito ang aking mundo rin, sagot ni Simon. Lumakas ang kanyang tinig. At dito, ako rin ay may kapangyarihan. Ginamit ni Simon ang kapangyarihan ng hiyas ng hangin kahit sa espiritual na anyo. Nilikha niya ang ihip ng malinis na hangin. Binasag ang mga ilusyon at tinangay ang kadiliman sa paligid. Hindi! Sigaw ng manananggal, naramdamang nawawala ang kanyang kontrol. Hiyas ng hangin, dalhin mo ako pabalik sa aking katawan. Sigaw ni Simon. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumalibot kay Simon. Bumuo ng isang tornado sa paligid niya. Sa loob ng tornado, nakita niya ang kanyang katawan sa ibaba. Nakahiga pa rin sa basang kalsada. Bumulusok si Simon pababa, bumalik sa kanyang katawan na parang kidlat na tumama sa lupa. Bumangon si Simon, humihingal, basa sa ulan at pawis. Sa ibabaw niya, umikot ang galit na manananggal. Nagngangalit ang mga ngipin. Imposible! Sigaw nito. Walang nakababalik sa katawan ng ganoon kadali. Tumayo si Simon, pinaglalapit ang kanyang mga kamao. May marami kang hindi alam tungkol sa akin. Hiyas ng liksi, bigyan mo ako ng bilis. Sigaw ni Simon. Ang kanyang katawan ay nag-ilaw ng kulay asul at sa isang iglap, nawala siya mula sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis niya ay tulad ng kidlat. Mabilis, hindi matukoy, hindi mahuli ng mata. Umikot si Simon sa paligid ng lungsod para iwasan ang mga atake ng manananggal. Gamit ang hiyas ng liksi, nilampasan niya ang mga gusali, tumalon sa mga bubong at umilag sa bawat atake ng nilalang. Hindi mo ako mahuhuli! Sigaw ni Simon habang tumatalon mula sa isang gusali patungo sa isa pa.
Ngunit habang umiikot siya sa lungsod, napansin niya ang isang misteryo. Tuwing lumalayo siya sa manananggal, bumabalik ito sa isang bahagi ng lungsod, ang bahagi na may manipis na ulap na nakita niya kanina. Ano ang naroroon? Tanong ni Simon sa sarili. Napagtanto niya, bawat gabi, lumalakas ang manananggal habang humiwalay sa kanyang ibabang katawan. Ang ibabang katawan, ang bahagi mula sa baywang pababa, ay dapat nakatago sa isang ligtas na lugar. Kailangan kong salakayin habang nakabukod ito. Konklusyon ni Simon. Hiyas ng lakas, bigyan mo ako ng puwersa. Sigaw ni Simon. Ang kanyang mga braso ay nag-ilaw ng kulay pula at sa isang pagpupumilit, binunot niya ang isang malaking poste mula sa kalsada. Ang poste ay matibay na bakal, ngunit sa lakas ni Simon, ito'y naging tulad ng isang simpleng sanga lamang. Ito ang huling gabi mo, sabi ni Simon. Itinaas ang poste na tulad ng isang sibat. Bumulusok ang manananggal patungo sa kanya. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Ngunit si Simon ay handa na. Gamit ang hiyas ng liksi upang makita ang bilis ng atake at ang hiyas ng lakas upang magtagal sa matinding lakas ng hangin, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Sa isang perpektong pagkakataon, itinulak ni Simon ang poste patungo sa pakpak ng manananggal. Bumaon ang dulo nito sa laman ng nilalang at isang matinding sigaw ang pumuno sa kalangitan. Sigaw ng manananggal. Nahiwaan ang isang pakpak. Bumagsak ang manananggal sa isang bubong. Ang isang pakpak ay nasira, ngunit hindi pa rin sapat para tuluyang patayin ito. Hindi mo ako kayang patayin, sabi nito, nanginginig sa galit at sakit. Hindi habang naroroon pa ang aking katawan, nag-aabang sa pagbabalik ko. At sa mga salitang iyon, nagsimulang lumipad pabalik ang manananggal patungo sa bahaging may manipis na ulap. Kaya nandoon ang iyong katawan, sabi ni Simon, nakapagpasya na sa kanyang susunod na hakbang. Sinundan ni Simon ang sugatan na manananggal. Ang bawat hakbang niya ay determinado at matalim. Nasa harap niya ang bahagi ng lungsod na may manipis na ulap, ang lugar kung saan nakatago ang isa pang sikreto ng manananggal. Sa pagpasok niya sa lugar, napansin niya ang pagbabago ng kapaligiran. Dito, ang hangin ay mas mabigat, ang dilim ay mas matindi. Sa gitna ng lugar ay ang isang lumang kampanaryo ng simbahan, isang mataas na istruktura na ang tuktok ay halos natatago sa ulap. Naroon ang katawan nito, bulong ni Simon. Tinititigan ang kampanaryo. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan ng kampanaryo. Ang bawat hakbang ay may kasamang ingay ng lumang kahoy. Sa bawat palapag, mas malakas ang amoy ng kakaibang presensya. Sa tuktok ng kampanaryo, nakita ni Simon ang isang malaking silid. Dito, sa gitna ng silid, nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Mula baywang pababa, nakatayo ito na parang isang estatwa, tila inaabangan ang pagbabalik ng espiritu. Sa labas ng bintana, nakita ni Simon ang lumilipad na manananggal. Sugatan pa rin, pero nagmamadali na makabalik sa kanyang katawan. Huli na, mandirigma, sabi nito,
papalapit na sa bintana. Sa sandaling makabalik ako sa aking katawan, wala ka nang magagawa. Sinubukan ni Simon na sirain ang katawan. Inihampas ang kanyang kamao na puno ng lakas. Ngunit may espiritual na baluti ito. Hindi basta-basta napipinsala. Hindi mo kayang sirain ang aking katawan. Tawa ng manananggal mula sa bintana. Protektado ito ng aking espiritual na sigla. Kung ganun, kailangan kitang harapin sa parehong mundo. Sabi ni Simon, nagdesisyon na. Nagtumbok si Simon. Gamitin ang hiyas ng hangin upang bumuwelo mula sa ere. Hiyas ng liksi upang pumasok sa mist. At hiyas ng lakas upang basagin ang harang. Hiyas ng hangin, bigyan mo ako ng pag-apaw ng lakas. Sigaw ni Simon. Ang hangin sa paligid niya ay nag-ikot, bumuo ng isang malakas na hangin na pumalibot sa buong silid. Ang mga bintana ay nabasag, ang mga kahoy na dingding ay nagsimulang mabasag. Hindi! Sigaw ng manananggal, nagsisikap na makapasok sa bintana bago masira ang silid. Nakarating na ang manananggal sa loob ng silid. Nagsisikap na bumalik sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hiyas ng liksi, bigyan mo ako ng bilis ng isip at katawan, sigaw ni Simon. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nabalot ng kulay asul na liwanag, at ang kanyang isipan ay gumana sa bilis na hindi pa niya naranasan dati. Nakita niya, tila sa mabagal na pagkilos, ang espiritu ng manananggal na nagsisimulang bumalik sa ibabang katawan. Ngayon, gagawin ko rin ang kaya mong gawin, sabi ni Simon. Sa isang matapang na pasya, sinadya ni Simon na paghiwalayin ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan. Gamit ang lakas ng kanyang loob at ang bagong kaalaman tungkol sa mundo ng mga espiritu, hinayaan niyang humiwalay ang kanyang kaluluwa. Sa estado ng espiritu, nakita ni Simon ang tunay na anyo ng manananggal, isang malaking espiritual na nilalang, mas malaki sa pisikal na anyo, mas mabangis sa anumang nakita niya. Hindi mo ako kayang labanan dito, sabi ng manananggal. Ang tinig nito'y nagbabalik sa kanyang katawan. Ito ang aking mundo. Hindi na ngayon, sagot ni Simon. Nagsimula ang isang laban na hindi normal, isang laban ng mga espiritu. Si Simon ay lumilikha ng mga hangin blades gamit ang espiritual na anyo ng hiyas ng hangin. Nagbabago ng direksyon gamit ang liksi at humahampas ng espiritual na kamao ng lakas. Ang bawat hampas ni Simon ay sinasalubong ng matinding puwersa mula sa manananggal. Ang espiritu ng nilalang ay malakas, sanay na sanay sa espiritual na laban. Hindi mo ako kayang talunin dito, tawa ng manananggal. Ngunit mas mabuti na para sa akin. Mas masarap ang lasa ng iyong kaluluwa habang lumalaban ka. Ngunit may napansin si Simon. Tuwing sinisikap ng espiritu ng manananggal na bumalik sa katawan, nagkakaroon ito ng sandaling kahinaan, isang pagitan kung saan hindi pa ganap na nasa katawan o hindi pa rin ganap na nasa espiritu. Yan ang iyong kahinaan, bulong ni Simon. Kapag nagsasanib ang iyong dalawang anyo. Sa isang biglaang kilos, pinigilan ni Simon ang pagbabalik ng espiritu ng manananggal sa katawan nito.
Ginamit niya ang hiyas ng hangin upang lumikha ng isang pader ng hangin, isang balakid sa pagitan ng espiritu at katawan. Hindi! Sigaw ng manananggal, naramdaman ng panganib. Sa huli, inilapit ni Simon ang espiritu ng manananggal sa kanyang pisikal na katawan. Saka hinampas ng sabay ang espiritu at katawan nito. Dahil napag-alaman niyang mahina ito kapag nagsasanib ang 2 anyo. Hiyas ng lakas, bigyan mo ako ng huling puwersa, sigaw ni Simon. Isang matinding pagsabog ng liwanag at hangin ang pumuno sa buong kampanaryo. Ang sigaw ng manananggal ay narinig sa buong lungsod, isang sigaw na puno ng sakit at pagkatalo. Sa pagkatalo ng manananggal, bumagsak ang katawan nito sa kampanaryo at ang espiritu nito ay nagkanulo sa hangin na wala tulad ng usok sa liwanag ng araw. Sa pagkatalo ng manananggal, tuluyang bumagsak ang katawan nito sa sahig ng kampanaryo. Ang dating malakas na nilalang ay ngayon ay isang walang buhay na balat na lamang, isang katawang walang kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Simon sa nakahandusay na katawan, alerto pa rin sa anumang biglang panganib. Ngunit wala na. Ang labanan ay tapos na. Nasaan ang hiyas? Tanong ni Simon sa sarili, tinitignan ang paligid. Habang nakatayo siya sa tabi ng katawan ng manananggal, naramdaman ni Simon ang matinding kabog sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanya patungo sa isang direksyon. Dahan-dahan niyang sinundan ang damdamin, nilapitan ang gitna ng dibdib ng manananggal. Dito, sa gitna ng nawasak na laman, may isang kumikislap na bagay. Isang malakristal na hiyas, itim at kumikislap, tila naglalaman ng hiwalay na mundo sa loob nito. Ang hiyas ng hiwalay. Bulong ni Simon, dahan-dahang inilabas ang hiyas mula sa laman. Sa kanyang palad, kumislap ang hiyas ng kulay itim at puti na magkasama, tulad ng langit sa gabi na puno ng mga bituin. Sa loob nito, tila may sariling mundong umiikot, isang dimensyong hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nang hawakan ito ni Simon, agad niyang naramdaman ang kakayahang humiwalay ang kanyang espiritu ng kusa. Para bang may pinto sa kanyang kaluluwa na dati sarado, ngunit ngayon ay bukas na. Kaya ko nang humiwalay ng kusa, bulong ni Simon sa sarili, naramdaman ang kapangyarihan ng hiyas. At gamitin ito para lumaban, sumilip sa ibang mundo, at manghimasok sa espiritual na larangan. Sinubukan niya. Isinarado ang kanyang mga mata, hinawakan ang hiyas, at sa isang iglap, naramdaman niyang umalis ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba. Nakita ang kanyang katawang nakatayo pa rin, hawak ang hiyas, ngunit ang kanyang kamalayan ay lumilipad na sa ibabaw. Nakakakita ako ng iba't ibang dimensyon, sabi ni Simon, nagtataka sa nakikita niya ngayon. Sa kanyang paligid, nakikita niya ang mga bakas ng mga naunang kaluluwa, ang mga landas ng enerhiya na dumadaloy sa lungsod. At kahit ang mga natitirang espiritual na presensya sa mga sulok-sulok ng mga abandonadong gusali. Dahan-dahan siyang bumalik sa katawan, huminga ng malalim habang muling nagkakaisa ang kanyang espiritu at pisikal na anyo. Ang ika-4 na hiyas, sabi niya,
Nakangiti habang tinitingnan ang maitim na kristal. Ang hiyas ng hiwalay. Nagbibigay ng kakayahang humiwalay ang espiritu mula sa katawan, pumasok sa mga mundong hindi nakikita, at labanan ang mga nilalang sa kaharian ng mga espiritu. Inilagay niya ang hiyas sa kanyang dibdib, at tulad ng naunang tatlo, ito'y unti-unting pumasok sa kanyang laman, naging bahagi ng kanyang pagkatao. Habang nakatayo sa bukas na bintana ng kampanaryo, nakita ni Simon ang unti-unting pagbabago ng kalangitan. Ang dating madilim at maulap na langit ay unti-unting naliliwanagan ng unang silahis ng araw. Ang lungsod ng tuktok, sabi niya, tinitingnan ng bayan mula sa itaas. Hindi na ito magiging lugar ng takot at kadiliman. Bumaba si Simon mula sa kampanaryo, lumabas sa simbahan, at naglakad patungo sa daan kung saan siya dumating. Sa bawat hakbang niya, tila gumagaan ang hangin, bumabalik ang normal na daloy ng enerhiya sa lungsod. Muling mabubuhay ang lugar na ito, sabi niya. Ngayon nawala na ang manananggal. Habang naglalakad si Simon papalayo sa lungsod ng tuktok, nilingon niya ang lugar sa huling pagkakataon. Ang dating madilim at nakatatakot na lugar ay ngayon ay naliwanagan na ng araw. Parang isang ordinaryong abandonadong lungsod na lamang. Ngunit bago siya tuluyang umalis, naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Tumigil siya sa kanyang paglalakad. Inangat ang kanyang tingin sa pinakamataas na bundok na nakapaligid sa lungsod. Doon, sa ibabaw ng pinakamataas na bundok, nakita niya ang isang figura. Isang nilalang na nakatayo, nakatingin sa kanya. Nakasuot ng puting kasuotan na sumasayaw sa hangin. Hindi niya makita ang mukha ng nilalang dahil sa layo, ngunit ramdam niya ang matinding presensya nito. 4 na hiyas na ang nasa iyo, Simon, bulong ng hangin sa kanyang tainga, kahit na napakalayo ng figura. Pero ang 5 ay hindi mo kailanman gugustuhing makuha. Natigilan si Simon. Naramdaman ng matinding babala sa mga salitang iyon. 4 na hiyas. Alam niya na may 5 pa. Ang huling hiyas na magbibigay sa kanya ng kompleto at ganap na kapangyarihan. Bumuhos ang ulan at tumigil ang hangin. Sa isang kisap mata, nawala ang puting nilalang sa bundok. Tila isang multo na lamang. Inayos ni Simon ang kanyang balabal. Tinakpan ang kanyang ulo mula sa bumubuhos na ulan. Sa halip na matakot, napangiti siya habang sinasabi, "Kung ganon, kailangan ko nang ihanda ang sarili ko." Hindi niya alam kung ano ang 5 hiyas o kung gaano ito kakomplikado para makuha. Ngunit alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. 4 na hiyas na ang nasa kanya. Ang hiyas ng hangin na nagbibigay ng kapangyarihan sa hangin at elevated mobility. Ang hiyas ng liksi na nagbibigay ng bilis at kakayahang umiwas sa panganib. Ang hiyas ng lakas na nagbibigay ng hindi pangkaraniwang lakas at tatag. At ngayon, ang hiyas ng hiwalay na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ihiwalay ang kanyang espiritu mula sa katawan at makipaglaban sa kaharian ng mga espiritu. Hiyas ng hangin, bulong niya.
at sumabay ang hangin sa kanyang paligid. Hiyas ng liksi, patuloy niya at kumislap ang kulay asul sa kanyang katawan. Hiyas ng lakas, sabi niya, at nagningning ang kulay pula sa kanyang mga kamao. At ngayon, hiyas ng hiwalay, pagtatapos niya. At sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sariling espiritu sa harap niya, ngumingiti pabalik. Nagpatuloy si Simon sa kanyang paglalakbay. Iniwan ang lungsod ng tuktok at ang nakalipas na laban. Sa kanyang isip, isang tanong ang umiikot. Ano ang ikalimang hiyas? At bakit sinabi ng misteryosong nilalang na hindi niya gugustuhing makuha ito? Ngunit hindi ito magpapahinto sa kanya. Ang kanyang misyon ay malinaw. Makumpleto ang 5 hiyas at maging ang pinakamalakas na mandirigma na kailanman ay lumakad sa mundong ito. Sa dulo ng madilim na gubat, sumilip ang araw. Isang bagong araw, isang bagong simula. At si Simon, taglay ang 4 na hiyas, ay naglalakad patungo sa kanyang susunod na hamon, sa kanyang susunod na laban, sa kanyang susunod na tagumpay. Kung saan man siya dalhin ng kanyang landas, handa na siya.